Okay, so pinapacheck ko kay Sir Fidel yung mga binibili natin online na filters. And sabi ni Sir Fidel, trusted brand naman ang Motorcraft. Tama ba, sir? Yes, sir. Okay. Kaya lang, ang mistake ko po, anyway, hindi ko rin naman kasi alam na pwede po sa atin na yung filters. Kaso this time, pumunta sila rito na isama na sa bill. So, hindi na pwedeng ipa-cancel. So, ngayon po, ang gagawin natin, gamitin na lang natin to sa ibang units natin. Then, pwede nating makita yung sa inyo, sir. Sir Arvin, okay man? Ayos. So, goods po. Makuan po itong mga to, trusted brands. Yes, sir. Yung Raptor, partner po yan. so official partner din si Motorcraft. Okay, so ito naman po si, Although yung sa engine air filter, sir, medyo magkaiba lang sa atin. tingnan nga natin kung so ikumpara po natin yung kanilang, okay. So ito po yung online. Ito kasi, sir, ito yung mga tinatawag naming thin fiber po na engine air filter. Okay, sir. Yung mga ganito kasi, sir, usually nakakalusot yung dumi papasok ng engine bay natin. Kasi hindi ganun kakapal yung filtration ano po niya, capacity. Unlike po yung atin, medyo thick fiber po yung atin. Okay. So, kaya lang sir, kung bibili ka online, walang choice eh, no? Sir. So, ibig sabihin sir, safe pa rin gamitin. Safe pa rin naman, sir. So, made in Spain po itong nakuha natin. Kasi, kumbaga, ito ba sir, kailangan ng approval ni Ford bago nila i-release? Kasi nilalagyan ng Ford. Ito naman, sir, official partner po yan ng mismo rin ni Ford po. So, meaning sir, kapag official, means safe to use to? Yes, safe to use naman. Nagkaroon lang ng extra itong si Ford kasi parang nilagyan ng double air. So, ang pwede po natin gawin, since mas mura to ng malayo, magkano ang ganito sir sa listahan natin? Ito, sir, check ko lang, sir. Sige nga, sir. Saka itong cabin filter na rin, sir. Itong cabin, safer na nasabihin natin na kahit may makalusot na alikabok, okay lang kasi sa cabin. Pero itong engine po kasi, over time, pag dumadami ang nakakalusot, pumupunta yun sa loob ng makina. Pero, hahalo yun sa oil. Tama ba? Yung so may combustion. So, yung mga lumulusot na tiny kwan, Sir Fidel, saan pupunta yun? Kasi, sabi natin may makakalusot dito, no? Sa intake niya mismo, sir. Pupunta sa intake. Apo, sa air intake niya, sir. So, over time, sir, ano ang sisirain niya? Yung injector? Hindi naman, sir. Yung map sensor po niya. Map Mass sensor. airflow sensor po niya. Magdudumi, sir. Yes, sir. Magdudumi po yun. Magkukos po ng palyadong makina. Pero yung makina na buo, hindi niya sisirain. Depende na, sir. Magiging sequential kasi ang sira niyan, sir. Ibig sabihin, pag sequential yung sira, from map sensor, tatamaan yung ibang Parts. ng makina. Okay. Pero again, sabi naman ni Sir Fidel, safe naman kasi partner nila ang Motorcraft. Yes. Kaya pala may nakalagay na Ford. So, official silang gamitin yung logo ni Ford kasi partner sila. Then ito naman, Sir Fidel, yung ating Cabin filters. cabin filters. Sir, same lang naman po. same yung cabin. Okay. So dito lang napansin ni Sir Fidel sa engine. And again, ito po ang pinaka-importante. So ang babalansehin natin ngayon, yung price versus yung long-term effect. Yes, sir. So magkano sa yung Yung sa amin, sir, yung engine air filter namin nasa 2,100 po. 2.1, okay? Yes, sir. Ito naman, sir, is 1,350 po. 1,350. 2.1 and 1,350. Yes, sir. Ito pong binili ko online, set na, is 500 plus. So napakalaki po ng difference sa kasa. Po. So ngayon po, nasa inyo naman kung ano ang magiging decision ninyo. Although mayroon tayong mga counterfeit na ganyan, sir, sa online, hindi lang po natin ma-check kung anong pinagkaiba talaga ng counterfeit sa original. So yun din, tama, magandang paalala rin ni Sir Fidel yun, baka counterfeit. Pero ang kinukuhanan ko kasi, yung may mga last mall, ganun. Mga verified ni Lazada, tapos sila yung... Then makikita naman natin sa quality sir. So sa tingin nyo sir, hindi naman to counterfeit. Much better kung ang titingin, sir, yung senior tech namin. Senior tech, okay sir. So ngayon, ang pwede nating gawin, dahil malayong mas mura, 4 times the price ng kasa. Kasi with the cabin pa 500 plus lang. Pwede natin kung ang
air filter natin, pinapalitan natin every change oil lang. Pwede na tayo magpalit every 1,000 kilometers kasi Para maiwasan yung maiwasan lang yung pagpasok ng dumi, sir. yes, so kumbaga ni-reduce interval mo lang. Kagandahan pa nun, hindi ka na maglilinis ng filter, magtapon ka na lang. Kaya lang hindi rin maganda sa environment naman. So kung titingnan, so marami pong kanyan, may mga domino effect kapag pumupunta tayo sa usaping maintenance. So gusto nating magtipid pero may nakakalusot na alikabok na pwedeng sumira later ng internal parts. So kwan po, talagang kailangan lang nating balansehin. So kung siguro mapatunayan natin na talagang ibang-iba yung quality ng filter na galing sa kasa versus nabibili sa Lazada or online platform, pag engine parts siguro wag na natin tipirin. Yun siguro ang the best Yes, sir. na decision pagdating sa ganyan. So siguro ubusin na lang natin yon, and then later puro kwan na lang. Siguro hingi na lang tayo ng tawad kay Ford kung may discount pa. Also, price varies, sir. Depending sa dealership po. Pero kwan naman sir, laging dito naman since sa inyo nalabas yung mga sasakyan. Opo. Diyan na naikukan, nakukuha lagi. And then, ang maganda nito, nandito yung isang number one user natin, si Mang Nelson. Kukuha nga tayo ng konting feedback sa kung kumusta po ang performance ng Ford Ranger XL. Sa performance, wala akong masabi, sir. Talagang napakaganda. Okay. At gusto mong pinipigyan, talagang pagbibigyan kanya. So, kwan no? 2 in 1. Yung pagdating sa patag, mabilis. Pagdating sa akyatan, malakas. Pero Malakas. gusto niya nakabuelo. Or kahit hindi. O depende na sa ano mo, sir. Dun sa transmission mo, kung naka 4 low ka or naka parang 4. Okay. Tama. Kasi nga 4-wheel drive. Okay. So, meron po tayong nagpatunay na very very happy siya sa performance ng Ford Ranger XL. Okay? So again, sa mga magtatanong po kung pwede ba natin tong ikumpara sa famous na Hilux o kaya sa Navara, hindi po kami makakapag-comment kasi wala po kaming experience, and hindi po fair na ikumpara ko sila sa brand na hindi pa po kami gumagamit. So siguro po in time, kapag pagbigyan tayo ng ibang brands like Hilux, kasi talagang yan po ang market leader pagdating sa pickup trucks, and other units, talagang number 1 po ang Toyota brand. Sa base sa kwan po, sa pagkakalam ko lang. Pero pagdating sa comment, hindi po kami makakapag-comment kasi hindi siya fair dahil hindi pa naman namin na-experience. Meron po kami experience sa Grandia, talagang super happy po sa performance. Pero pagdating sa pick-up, wala po kasi kaming ibang pick-up na ikukumpara. And simula nung lumaki po ako, Isuzu ang gamit ng tatay ko. So yun po, pwede rin kasi Isuzu talagang talagang very durable po. Meron kaming isang pickup noon, yung Isuzu KB. 1 year old ako nung binili. Binenta 25 na yata ako. Ganun katibay, C190 na makina. Okay, so nagtatanggal sila ng gulong sa likod, inspect. Okay, check. Sir Fidel, Sir? tama, Ranger din yung gamit yung XL, no? Meron pala akong isang comment dito, yung clutch niya maingay. Kapag pinipindot, yung squeaky noise. Ganyan din yung sa inyo, sir? Yes, sir. May squeaky Ah. po yung sound. Ni? Wala naman na. Kapag umaandar na? Ha? Daan-daan lang. Nawala. Yung parang spring po na. Oo. Opo. Meron ba tayong nilalagay dun, sir? Wala, sir. Normal po talaga. Normal. So kahit ito sa ganun. Yes, sir. Yung, Normal po. lalo pag nagbabalanse ka sa traffic, ang ingay. Squeaky noise. Okay, so normal po pala. So galing na mismo sa Ford specialist.
Oo, sir, pwede na. Okay. Sir, may idea kayo kung yung Ranger, ano yung pinakamataas na milahe ngayon sa Pilipinas? Walang input. Pero sa amin sa casa, sir, meron na sa ganitong year model, sir. Yes, sir. Sa ganitong year model, sir, meron na po kaming nakita na 147,000 po. 147. 2 years pa lang po yun. 2 years. Wow. Kwan yun talagang yun ang pinaka... Seven. Manasan, baka kwan yun, baka yung long distance travels. Siguro, sir. 7 times daw po, sir, nag-Mindanao kasi eh. 7 times ng Mindanao, okay. By kwan, sir? Business... By lang siya, sir, na ano po, nagro-roro. I mean, ginamit sa business or leisure lang? Yung dalawang trip niya, sir, by road trip lang talaga. Okay, Leisure so, lang po. okay. Then yung other travel po niya is business po. talaga. Business, okay. Sir, ready ano na po to? Yes, sir. Kwan na po yan. Baka concentrated kasi to, sir. Hindi ko na hinahaluan, sir, ng kwan. Basta diretso na yan. Nakalagay din yata, sir, chinek ko. Hindi siya dinidilute. Okay. Yung kwan natin, sir, reservoir, okay. Ang baba. Sa minimum. Below minimum na siya, sir. Oo nga, Manilsan. Ang coolant, hindi coolant. Pwede bang haluan ng green coolant to, sir? Okay lang? Hindi, sir. Dapat kung ano yung kanya. Kung ano yung kulay niya, sir. Ang ano naman, sir, ang alternative po dyan is yung distilled water. Distilled. Opo. Well, may dala ba kayo, sir? Wala, sir. Sige. So, bili na lang tayo ng coolant. Distilled water or... Sir Arvin, ano ang negative impact kapag pinaghahalo mo yung magkaibang kulay? May pink, may green. Ang gamit namin green. Yung ano kasi yun, sir, yung element dun sa loob ng magkaibang coolant na yun, mag-mix. Possible mag-clog dun sa may waste po nung coolant niya. Okay. Magkakaroon po ng clog, then eventually overheating na po. Okay. So, hindi po recommended magdagdag ng magkaibang kulay. Sabi ni Sir Arvin. Kasi baka hindi mag-match. Mag-clog. Ito po yung langis ng 20,000 kilometers. 10,000, sorry. 10,000. Okay, pwede mga kwata, brake pads. So, tingnan nyo po, kasama na po ang brake screening, brakes check. So, ganun din po, ganun din kaganda ang home service. Kaya lang again, yun nga po, wala lang siyang free washing. Pero sa casa, may free washing. Okay. Sabihin yung brake pads natin okay pa naman? Okay naman, sir, makapal naman. Makapal pa? So again, sa tawa po ng Diyos, napaka-kwan pa. Napaka ganda po ng performance ng ating Ranger XL. Sarili na siyang kwan, stand alone na support. Andun po yung kanyang compressor, Inco brand. Po yung kanyang electronic inverter para sa ganda po, ano? Ito po, blue point up cover, may ilaw. Ang ganda po ng design ng Ford na to. Sa mga maraming fleet, pwede pong mag-invest. Yun po yung compressor, mandap.
pang kwan po, pang vulcanize. Meron silang pang vulcanize dito. Sa aircon meron din. Okay. Yung kanyang oil filter, Motorcraft din, same brand. So partner ni Ford. Okay. Sir Fidel, itong mga belt sir, kailan ang recommended niya na replacement? Same lang sir sa Raptor po natin, every 80 or 100,000 po. Itong mga outer belts sir, Same niya yan sir. sabay-sabay na sir. Opo. Depende na lang sir kung Okay pa naman sir? magkaroon ng problema. Timing belt and water pump. Ayan. Kumusta yung Raptor natin dun sir? Patapos na? Quality checking tayo today sir, possible by tomorrow for release na po. Okay na. Kasi makukuha nyo sir, madedestino sa malayo. After, then i-deliver namin sa isang site. Medyo malayo. Kaya pinapakondisyon. Sir, yung kwan pala nun, pag nagpalit ka ng timing belt, diretso change oil yun? Yes sir, opo. Okay pa. Sige. Tapos yung mga brake sir, mache-check naman lahat na. Abo. May bigay mong buwan. Nilalagay nila sa driver para matanggal daw yung space niya. Pero one time. One time. Okay. So yung sa atin, no need na lagyan? O pwede rin? Si sir niya. Ano sir? May brake cleaner naman tayo sir eh. Diyan pa lang nalilinis So hindi na kailangan dyan sir. Okay. So sa mga bago yata, ang intindi ko nung sinabi niya, nung nag-usap kami, pag nagpalit ka ng brake pads, Opo. sa yung first gamit. Yes sir, opo. Yeah. Ito po katulad nito, naka-standby itong sasakyan, pero nakailaw. Tapos, pag magbubukas ka ng sasakyan, magbubukasan lahat to. Kaya doon po nagkakaroon ng stress sa battery. Yun po ang naging penalty ng dami ng electronics. Kasi yung dashboard po nito, yung instrument cluster niya, wala nang manual, wala nang mechanical, purely electronic na po talaga lahat. Ito po. Lahat po. Ito na lang po ang may manual control, yung air conditioning system. Para mag-fail man yung infotainment, kasi nandun yung control ng aircon, meron pa rin tayong air conditioning system. Ito po yung nalinis si Sir Arvin, no?